Dira na to. Dira na to nagising. Ngayon mga kabayan, pupuntahan natin doon yung lugar kung saan na disgrasya yung anak ko, no? Kasi natusok siya dito mga kabayan sa gilid ng ulo. So 7 tahi. So titingnan natin kung nandun pa, kasi para maiwasan na din ng mga kabataan, baka maglalaro pa sila doon. So baka may masugatan pa. At saka susunduin ko yung anak ko dito. Ipapakita ko sa inyo dito kung ano yung ginagawa ng mga bata dito sa amin paghapon. Ganito din na hapon mga kabayan na oras na disgrasya yung anak ko. Kaya susunduin ko na siya, papauwiin ko na. Kasi malapit na din yung flight namin. At maganda nung safe na siya para makauwi dito. Puntahan natin mga kabayan kasi nandun sa ibaba yung nakuha ng CCTV mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo yung video yung nangyari na nadisgrasya yung anak ko. Pero hindi ko na sa i-zoom in talaga kasi masyadong masilan yung video mga kabayan. At parang hindi ko kaya tingnan. Yung naririnig ko lang yung sumisigaw yung anak ko. So dito madalas maglalaro yung anak ko. May mga kasama kasi sa dito na mga barkada niya. So ganito din ako dati mga kabayan. Naglalaro din ako dati paghapon kasi ito yung gusto ng mga bata. Ayan. So yun yung anak ko naglalaro sa dyan. So ganito sa hapon nakatamba yung iba. Yung mga bata naman naglalaro. Tapos nagpapahangin lang yung mga matatanda, naglalakad-lakad. So ganito dito sa amin sa labas. Pag malapit ng magdilim mga kabayan, pinapapasok ko na yung anak ko. Yan yung anak ko. Hindi kasi siya mapakalimisan. Tara puntahan natin dito kung saan na disgrasya yung anak ko. Kung nandito pa ba yung matulis. Kasi matulis daw na kahoy yun. Tinuro sa akin ng anak ko yun dati mga kabayan. Pero hindi ko na pinuntahan dyan kung saan banda. So titingnan natin dito. Kasi nakita ko sa video matulis daw yun. Pero tinuro ng anak ko dati yun. Dito daw banda. So ipakita ko sa inyo. So dito nangyari yun yung nakita nyo sa video. Yung anak ko kasi dyan. Bumaba sila doon. Tapos bumalik na naman dito. So yung anak ko bumalik sa pababa. Tapos nandun yung mga kasama niya. Nagpahabol-habol siya. So hinabol sa ngayon. So nandito na sila sa itaas. Parang nagkuhan sila na kung sino ang mahuli. Yung parang taya. So ngayon kasi malalaki yung mga kasama niya. Mayroong maliit doon pero mas maliit pa siya. May dalawang malaki nung kita ko doon May kahoy kasi dito pero parang nawala na ata yung ulo nun Yan, so dito sila nagabulan hanggang dito sumabit yung anak ko. Yan, dito sa sumabit. Ayan putol na to. Kasi matalim to dati dito. Parang kwento siya, Madri Cacao. Yan Madri Cacao. Nan, may matalim-talim pa nga to siya Pero dati matulis to sa kaso na disgrasya sa dito. Ayun na putol yung matalim dito talaga sa sumakto. Kasi 4 sila dito, naghahabulan sila dito. Napagilid kasi sa dun. So sabi niya kasi tinulak daw siya. Pero hindi ko naman alam kung ano talaga nangyari. Kasi nga hindi tayo makadesign mga kabayan kasi wala tayo sa actual talaga. Iba kasi yung sa CCTV hindi ko masyadong kita talaga yung pagtulak kasi natabunan siya. Ayan, so bakante pa tong area na to dito mga kabayan So pupunta tayo dun sa itaas kasi susunduin ko na yung anak ko. Si gabi na dito. Ayan. Cham! Uwi na! Uwi na! Hana! Shhh! Uwi na tayo! Ayan mga kabayan, pinapasok ko na yung anak ko. Mag-aalas 5:30 na dito. Pinapasok ko na siya kasi mahirap doon mga kabayan pagka matagalan. Ayan, dito na lang sila maglalaro. May mga gamit pa kami kasi galing ng Jensen yung asawa ko at kapatid ko. Ay binili lang sila ng mga gamit. So yung video mga kabayan, hindi ko na lang siya in-upload at saka hindi ko siya hindi ko na siya sinama dito yung maririnig mo yung kuha ng anak ko kasi kawawa kasi mga kabayan yung pagkarinig ko talaga mga kabayan na yung nakita ko talaga mga kabayan sa CCTV yung pagkabagsak niya talagang sabay sigaw siya na medyo parang nadudurog talaga yung puso ko mga kabayan yung narinig ko yung anak ko na kita ko sa CCTV kasi nung nakaraan mga kabayan
galing kami nung Jensan kasi. Yung nangyari kasi, nasa Jensan kami nun. Kasi hindi namin pwede silang isama kasi travel yung ginawa namin. Nag-process kami ng papel doon sa Jensan. Sa Jensan kasi wala kami sariling bahay doon. Bali, nagre-rent lang kami dati. Tapos hindi na kami nag-rent nung pumunta na kami ng Green ng asawa ko kasi ito na yung bahay pinagawa ko. So pag pupunta kami doon ng Jensan, bali nagre-rent lang kami doon sa hotel. Kaya medyo magastos. Tapos syempre pag kukuha kami ng mga papilis doon sa kasal namin, pag isama namin yung dalawang anak namin, so mahirapan kami. So wala kaming maiwanan. Kaya iniwan namin sila dito. So nung pabalik na kami sana dito, yung oras ngayon mga alas 5:30, yun nakatanggap kami ng tawag na yun nga nasugat na dito yung anak ko na kuwan daw yung ulo. So kinabahan talaga kami. Yung kinabukasan, pinuntahan namin yung bahay nung bata na yun. Hinanap namin yung magulang. Kaya gusto lang namin kasi malaman kung ano talaga yung totoo. Kasi ang sabi kasi ng anak ko, tinulak daw siya nung bata na yun. Kaya nandyan yung papa ko mga kabayan. Galing pa siya ng bundok. So kararating niya lang. Saan yung tang? Labay na na? Nakabdan ko kay tubutong dator. Ang mga dator sakit. Yung nanay pala ng bata na yun ay OFW din pala. So yung nagbabantay lang yung lola. So tinanong namin kung anong nangyari. Ayaw naman umamin din ng bata na tinulak niya yung anak ko. Tapos ang sabi nga ng anak ko, tinulak daw siya. Pero kami, hindi naman din kami makadesisyon kasi hindi naman namin nakita yung pangyayari talaga, yung actual. Sa video kasi mga kaban, sa camera medyo malayo siya. Kasi ito yung CCTV. Yung CCTV kasi nakapokus lang kasi yan dito sa gilid. Papunta doon. So doon sa gilid parang nahagip lang siya. Tapos medyo malabo kasi medyo malayo na siya sa unahan. Pero nakita na nagtatakbuhan sila. So yung nanay, nandun pala yun sa abroad, OFW din pala yung nanay na yun. Yan, nandito yung papa ko mga kabayan kasi yung gulay dito hindi namin naluto. Siya daw magluto. Ano yung pan ng gabi? Gabi, puso at saka galing sa bundok yan lang sa bukid namin. May gata. So atid ko muna siya dun sa bahay. Ayan, kararating lang natin makban kasi hinatid ko pa yung papa ko dun sa may bahay kasi magluluto dun siya ng gulay. Kasi bibigyan niya kami. Siya na lang daw magluto. Ayan. So patuloy tayo mga kabayan, no? So yun nga, yung nalaman nga namin, yung napuntahan namin yung kuha ng bata, yung lola niya dun, kausap namin. Nag-investiga kami ba kung ano talaga yung nangyari. Kasi nga pagka ganyang mga bagay mga kabayan, ikuan talaga natin yan para hindi na maulit sa sunod ba. Baka may nangyari na hindi maganda na kung sinadya man o hindi. So at least nakatanong kami. So yung bata, hindi naman siya umiimik siya. Hindi siya umiimik. Pero kami, hindi naman kami nagalit mga bayan kasi kapag magalit kami, wala naman din nangyari. Wala na din kasi nangyari na, nadisgrasya na. So yun na lang yung nakipag-usap na lang kami doon ng mahinahon doon sa lola ng bata. At hindi niya naman umamin nung apo niya. So sabi namin, okay lang yun, Nay. Kasi mga bata yan sila, naglalaro sa amin lang, malaman lang namin talaga kung ano yung dahilan na disgrasya yung anak namin para sa susunod kung talagang sinadya talaga ng anak niya na ganun. So maaaring pwede namin pagbawalan na yung anak namin na makipaglaro. Pero hindi naman, wala namang sinabi yung anak niya na tinulak. So baka naglalaro lang din sila. So wag agad tayo mga kabayan pagka mga ganong sitwasyon mga kabayan, mahirap yun. Kasi naranasan ko yan dito sa amin dati na madalas nag-aaway yung mga kapitbahay dahil sa mga bata, sa mga naglalaro lang yung mga bata. Kasi yung bata mga kabayan, normal lang talaga yan mga kabayan na masugatan, madisgrasya, maglalaro. Pero may magawa tayo na maiwasan yan. Kasi kung may mga barkada talaga sila na ganun yung mga ugali, kung talagang sinadyan ay tulak, so pwede natin silang maipalayo. So hanggang nakipag-ayos na kami doon, sabi namin na okay na yun, wala nang problema sa amin kasi napagamot na nga namin yung anak namin kasi nasa hospital na tahi na. Tapos pasalamat kami sa Panginoon pa rin na dito lang sa gilid, pero nag-suffer yung anak namin, nagtiis eh. Tapos mga kinabukasan pumunta sila sa amin, nagbigay ng pera yung mama nung nasa abroad, tapos naka-video call, kinakausap sa amin na magbayad lang daw sila para sa panggamot ng bata kasi yung anak namin may maintenance siya eh, gamot mga 1 linggo. So
inabot niya dun sa misis ko. Sabi ng misis ko, hindi man tanggapin ng misis ko. Kasi sabi ko, hindi na namin tanggapin yung pera kasi wala namang problema kasi hindi naman siguro sinadya yun. Wala namang nakakita kung sino talaga may kasalanan kasi mga bata lang sila. At saka yung nanay ng bata kawawa din kasi OFW. Dati din kasi ako mga kabayan OFW din sa Saudi. So alam ko yung mga trabaho dyan sa bahay kasi sa bahay nagtatrabaho yung nanay ng bata kasi malayo pa siya sa anak niya, madagdagan pa ng problema. So ang sabi namin okay na lang yun, basta sa susunod mag-ingat na lang, taka bantayan na lang yung mga bata para maiwas disgrasya kasi mahirap sa abroad lalo na malayo sa pamilya. Yung ganung isip na ng nanay sa labas yun mga kabayan, iba na yun, kuha na yun, mataranta na yun, kasama pa sa homesick. So naranasan ko yung OFW din ako na lagi ako nag-aalala sa mga bata. So bibigyan sana nila kami ng pera pero hindi namin tinanggap. Tapos sabi namin na dyan na lang sa inyo yan, gagamitin nyo na lang yan sa allowance nyo dyan sa mga bata. Kasi wala namang may kasalanan sa nangyari na yun, wala tayong alam. Basta ang nakita ko lang yung naglalaro sila, naghahabulan. So hindi naman siguro sadya nung anak nyo na yun ang mangyari sa anak namin. Okay mga kabayan, buksan natin yung avocado na binigay sa akin kahapon ni Uncle. Kung hinog na ba ito kasi lagyan ko ng gatas ito at saka kuhan. Ay, hinog na. Ano? Hinog na pala to. Oh, hindi naman siya makakuhan mga kabayan. Hindi naman ito mapait kasi sabi ni kuhan malagkit do to. 12 to eh. 2, 4, 6, 8, 10. Doon nata yung dalawa oh. Doon pa yung dalawa. Pakuha natin sa mga pamangkin natin kasi naglaway daw sila. Marunong ka dyan, Leng? Ay, expert pala to si Lingling oh. Ilawin natin tong kuhan. Huwag natin tong ilaw. Ayan. So, ayan yung avocado. Sabi nila malagkit daw to. Hindi pala ito malagkit, pero masarap naman to. Binigay lang eh. Ayan o, yellow yung kuwan niya. Yan, ganyan. Magkuhan pala ng avocado. Lagyan na ng gatas to. Ito yung ilagay namin mga kapayan, no? Ito yung jersey. Condense. Tapos swak. Ayan, swak na budget lang talaga to. It's so right. Ayan, mayroon kaming kuhan dito mga kabayan, ice, yellow. Yan galing sa rip. Tapos pinukpok ko dun sa labas sa may pader. Naalala ko dati yung bahay namin merong pader din. Kaso nung katagalan natumba na. Kasi palaging pinupukpukan ng ice. Yan. Ilagay natin to dito ha. Yan. Sarap to dito. Ayan na yung avocado. Bagong bago yan. Fresh na fresh yan. Tapos lagyan na lang ng kanan. Gatas, condense. Sarap na. Tapos yung swak over brand. Yan. Na dapat ganito mga kabataan ngayon, marunong na silang gumawa ng pagkain nila. Oh, shout out dyan sa mga kabataan. Marunong nang gumawa ng kwan yung mangkin ko. Anong tawag dyan? Smoothie? wala man tayong machine, manual lang natin yan. Yan, avocado na may gatas. Yung kapital dyan, gatas lang. At saka yung avocado, libre naman yan doon sa may punuan. At saka siyempre yung sipag mo, paggawa niya, hindi ka makakain yan pag hindi ka gumawa nito. Ayan, ganyan magmikos-mekos mga kabayan, no? Luwag lang, luwag yung gamitin o sandok. Hindi kamay ha, hindi kamay yung mikos-mekos ha. Ay, lagyan mo ng tubig, mates. Ayan, lagyan ng tubig para may sabaw. Kasi pagka pure avocado mga kabayan, nakakaumay din. Ayan, so napakaraming gatas yan. Okay na yan, tikman nyo muna kung anong lasa. Baka kuha na, matabang na. Ito mga kabayan, tapos na po yung aming avocado. Fruit salad ba yan? Fruit salad. Hindi man fruit salad, isa lang. Smoothie. Pero kuha lang yun, oh. Kamay lang yung pagkakuha niyan. Paggawa, hindi machine. Ayan, so nilagyan namin ng tubig. Kasi pag pure avocado mga kabayan, nakakaumay siya kainin. Ito pag ganito parang shake lang sa style pero hindi namin sinik yan, kamay lang kinuha namin dyan sa may avocado pagtanggal. Yan. Tikman mo na Ling. Tikman mo na kung namit. Namit? Namit daw. Namit, Mets? Tuwang-tuwa na sila may pagkain. Ice cream yummy. Si Amaya. Bawal si Amaya. Yan. So ito na yun Yan, ito sa atin, lagyan natin
ng avocado sabaw. May laman din to dito. Tignan natin mga kabayan ha. Yun. Sarap to may sabaw kasi. Tapos malamig pa, may ice. Yan. Yan, kain po tayo ng avocado na shake. Kaong gamaya? Hello guys! Welcome to my channel! May kanin pa yung guwan ko. Kain po kami ng avocado shake ito. Oh, hi po daw. Avocado shake. Shout out! Masarap po sa tanghali. Pampalamig. Tamis yung gatas. Ayan o, pinapawisan yung avocado ng ice o. Tapos may mga gatas. Ayan, ito yung avocado dito sa bundok. Ayan. Yung anak ko, gusto yung avocado, sabaw. Ano? Good? Matamis. Gatas. Cheers daw. Cheers. Cheers ta, cheers. Damay lang, magubo ka. Hello! Magandang gabi. So nandito kami sa bahay ng papa ko. Kuha na kami ng ulam. Luto na bang? Ito yung kusina namin dito. Leng! Anong ulam, Leng? Atay. Atay? Ay, patay tayo dyan. Yeah, ito pa yung kusina namin. Kusina namin dati. Oh, atay o, manok o. Tapos yung salad o. Puso na salad. Ito yung kusina namin dito na luma. Kain na si Lingling. Watermelon. Ay, hello po mga kabayan. So ngayon yung pagkain namin ngayon, yung ulam namin, ayun o. Puso ng saging ito, niluto ng papa ko. Binigyan niya kami. Tapos isda na pinarito. Tapos may manok, atay. Ayan. So isda na pinarito. Ito na barilis. Kain po tayo. So masarap itong puso mga kabayan na niluto ng papa ko. Kamalan tayo. Ginataan niya. Yeah. So yung puso sa akin, libre lang to kasi nasa bundok namin. So ito lang binili namin. Masarap to. Ano ba tayo? Nagkukulor-kolor lang sila mga kabayan. Kasi yung anak ko naiinis siya kasi hindi siya makaupo. Maliit lang kasi. Maliit lang kasi siya. Si kuya niya, oh, kahit lumuhod, oh, abot niya yung mesa. Nagagalit siya. Kuya, oh. Mag-color ka, mag-color. Oh, koloran mo yan, oh. Koloran mo. Color. Oh, koloran mo yan. Ngayon mga kabayan, nandito na lang kami sa labas ng sawa ko. Anak ko na dalawa, so dito na lang kami naglalaro sa labas para mas safe. So hanggang doon na lang yung aking video mga kabayan, no? Sana mayroong, ha? Wow! Color! So sana may natutunan kayo at na pag-aralan dun sa video ko. So, kaya kayo may mga anak, mga magulang, minsan limitahan nyo din yung mga anak nyo. Pagbawalan nyo din minsan, lalo na kapag malikot. Yung anak ko malikot talaga mga kabayan, kaya madalas namin yan kinukulong dito sa kwarto. Kaya nga ito yung dahilan bakit ako nagpabakod mga kabayan. Napakalaki din na gastos ko nito para hindi na siya tatakas. Ang problema mga kabayan, nakakatakas pa rin, lalo na pagbukas yung gate namin, nakakatakas siya. Kasi hindi maiwasan, lalabas yung kapatid ko, kalimutan niya masara. Mahirap mga kabayan yung mga ganong sitwasyon. So ma-advise ko lang sa inyo, pag nangyari sa anak nyo, siyempre masakit din yun para sa magulang. Kasi kung nasasaktan yung anak nyo sa physical mga kabayan, tayo mga magulang emotional, mas doble or higit pa dun yung nararamdaman nating sakit. Kasi minsan, iniisip natin, sana tayo na lang magkasakit, tayo na lang masaktan, wag lang yung anak natin. Kasi yung anak natin, pag nakita yan ng magulang mga kabayan, walang magulang na gusto yung anak mapahamak o masaktan. Mas gusto pa nga ng magulang na sila nalang magkasakit kaysa sa mga anak nila. So, yun lang masasabi ko, na huwag padalos-dalos sa
inyong emosyon, tanungin muna kung ano yung nangyari. Kasi pag nakabitaw na tayo ng salita, mahirap na magkaroon tayo ng away, kaguluhan. Kung inaway agad namin yun mga kabayan, yung nanay nung kuwan, wala kaming makukuha pa rin na kuwan, kundi gulo lang. Nakipag-usap lang kami ng maayos, bigyan pa sana na kami ng pera, hindi namin tinanggap. So hanggang dito na lang mga kabayan, and God bless po.